I believe in the skills and the power of Albert Pagara, especially if he's 100% training. But the only thing is, ang kalaban ng boksingero ay kalawang. So, hopefully, naipagpag yan ni Albert Pagara. At pagdating ng laban, June 15, mahaba-haba ito. Marami-raming sparring magagawa niya. I hope he's ready with the 12 rounds of boxing for the IBF. IBF Asia Lightweight title. Sinabi po sa akin ni Albert, at talagang may pinakita rin siyang pruweba na siya po talaga ay mapapalaban na sana. Ngunit, sa hindi inaasahang pangyayari ay yung laban na yon ay napurnada at hindi po natuloy. Kaya naman, puspusan sana ang training ni Albert Pagara doon at yun lang, no? Ayun ang nakakaano sa boksingero, yung training ka ng training, sabay hindi matutuloy yung laban mo, no? Ito sana ay matuloy na at sa Pilipinas pagagawin, ibang klase na talaga ang Cebu. At ang aking balita ay medyo sa magandang venue daw gaganapin ang laban na ito. Ang mga kalaban po ni Albert Pagara ay isang 25 anyos na Chinese, 8-3-1 ang record, may 2 knockouts. At ang maganda dito ay ito po ay para sa IBF Asia Lightweight title sa June 15. Na, dahil ka, malayo-layo pa to ha, pwedeng-pwede pa. March, April, May, June, tamang-tamang training. So, kung titingnan natin, yung kanyang mga kalaban ay hindi pa ganun ka-eksperyensado. Tingnan natin kung ito bang kalaban niya ay may nakalaban ng matindi. At yun, may 2 talo po. Sa China, lahat ng laban, pero grabe, nanalo sa Japan. Ibang klase ito. Alam mo, para sa akin guys, kung dati-dati, ang Mexico po, or Mexicano po ang sukatan, sinasabi nila, pag natalo niya ang Mexicano, pwede na yung ilaban. So, ito po, ang mga kalaban po ni Albert Pagara, ay natalo po ang isang Hapon. Nako, no? Wag nating maliitin yung record ng kanyang kalaban kasi ito pong record ng kanyang kalaban ay maliit lamang, no? Maliit lamang pero nakatalo na po ng Hapon. So, at ito pa ang worry ko, mabigyan ko lang ko kayo ng para medyo excited kayo dito. Sana ito ay ito ay matuloy dahil ako excited ako at may belt. Pero ito po ang delikado. Again, tandaan nyo po, ito po ang mga kalaban ni Albert Pagara. 8-3-1 at batang-bata. Ang pareho pa ng gupit ko sana. Ganito yung gusto kong gupit eh. Pero si Albert Pagara, ito ang medyo nagbo-worry ako kay Albert. Siyempre, idol natin yan si Albert. Gusto natin niyang manalo. Pero ito po, ipapakita ko po sa inyo. Albert Pagara, yung kapugian ni Albert, di na natin kailangan i-worry. Ang ganda ng ngiti niya dito, no? Pero si Albert Pagara po ay wala dito yung kanyang edad. Alam ko, 30 anyos na si Albert eh. 30 ba? O parang 25 lang din. Kasi medyo na-miss natin eh, no? Prince Albert, no? Prince Albert Pagara ay may kartada na 34 na panalo, 24 pinabaksak, 1 talo. At yan po ang napakagandang record ni Albert Pagara. Ngunit, ito po ang ating tatandaan. At dahil medyo dito kinakabahan dahil, alam mo, ang mga boksingero natin, napakaganda ng mga record, dadalhin sa Japan, natatalo. Buti na lang ito, dadalhin sa Pilipinas. Pero, ang problema, si Albert Pagara po ay 2022, November 5 of 2022 pa, ang kanya pong huling laban. So, dyan po ako medyo, wala bang tune-up? Yung tune-up niya, si Boy Jagit sana, no? Nag-tune-up siya sa Baguio, sa kanyang ka-teammate. Nakita ko nag-sparring siya doon, pero iba pa rin talaga kung talaga. Kung, syempre, mapalaban muna ng medyo kaya niya, pero ito, hindi naman ito ima-match ng IBF kung hindi po magaling itong Chinese. No? Kung nanonood dito si Albert Pagara, this is your time. At alam mo, dati sinabi pa dito, pag nag-world champion ako, boss, hindi ko nasabihin. Pero sana, no? Pwedeng-pwede pa yan. Pwedeng-pwede pa yan. So, ipanalo lang niya to. At, ipanalo lang niya to at pwede na ulit. IBF Asia
alam mo naman, pag nakuha mo yung Asia, ang sunod dyan, world title. Di ba? Siguro, dalawang laban pwede. Kasi, eksperyensado na to si Albert eh. Ang kulang lang dito talaga opportunity. So, but, you know, there's a good thing here and that's why I'm confident na kayang-kaya natin ito. Pero yun ang worry ko lang. So, just to be honest with you, you know guys, I always support the Filipino boxers. Pero pag ako talaga may nakita ko na parang ito yung dihado, ito yung ano, I think, ang hirap kasi magsalita sa skills kasi hindi ko kilala yung kalaban niya masyado. No? But I believe in the skills and the power of Albert Pagara, especially if he's 100% training. But the only thing is, ang kalaban ng boksingero ay kalawang. So, hopefully, naipagpag yan ni Albert Pagara at pagdating ng laban, June 15, mahaba-haba ito, marami-raming sparring magagawa niya. I hope he's ready with the 12 rounds of boxing for the IBF. IBF Asia Lightweight title on June 15. So, ibang klase ito. So, hopefully, ito pong laban na ito ay maging spectacle at maging regalo ni Albert Pagara sa mga taga Cebu, sa mga taga kung saan, Leyte or Cagayan, Cagayan de Oro, kasi alam ko yan yung mga lugar ni Albert eh. So, pero sa tingin ko, lamado tayo ngayon dahil home court tayo, dahil hindi na magbabagong panahon at sana ay kondisyon si Albert Pagara. So, yan po ang magandang balita. Palakpakan naman natin, ha? Ayan. Basa ko ng konti sa reaction nyo kay Albert Pagara. Ano sa tingin nyo? Kayang-kaya na ba? At sunod na ni Albert Pagara, si Ryan Garcia. Isunod mo na yun. Ang ingay eh. Teka. Ay, nanonood. Magaling yan. Ang bilis. Huwag ka na mag-alala, Sir Pao. Makita mo. Magaling. Ay, nanonood pala si Albert. Yan. O, yan ha. Galingan mo ha. Ayan na yung pagkakataon ha. Ipagdasal natin lahat na ito pong laban na ito ay hindi mapurnada. No? So, yan. I think Albert is gonna win here. Kaya ito ni Albert. Maganda kung manakot mo, Albert. Para ano kagad, ang tawag dito, or dominated man lang. But just a win is a win. If you win the belt, that's already a headline. But imagine if talagang yung pagkapanalo mo, alam mo na, talagang front and center ka. At kung sino man mag-cover nun, siguradong ihanda mo ng copyright dahil at daming mag-a-upload ng highlight mo. So, yun po ang yun po ang balita natin kay Albert Pagara. So, good luck po kay Albert Pagara sa kanya pong paparating na laban. Anyway,